Nagpapatuloy po ang News at 1. 8 na ang patay sa patuloy na sagupaan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Movement na pinamumunuan ni Commander Umbracato. Ayon sa report, ang 2 sa mga sundalo ay napatay ng harangin at pagbabarilin ng mga tauhan ni Cato habang patungo sa Cotabato City. Isang sibilyan naman ang napatay ng atikihin ng BIFM ang military detachment sa bayan ng Datu Unsay. Isang evacuees din ang patay at isa pa ang sugatan matapos na atakihin din ng BIFM ang isang evacuation center sa Sharif Agwak, Maguindanao. Isinagawa na ng mga rebelde ang pag-atake habang nagsasagwa ng relief operations ang militar. Tuluyan nang isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Pangasinan dahil sa matinding pagbaha. Ito'y base sa napagkasunduan na ginawang special session ng Sangguniang Panlalawigan at ni Governor Amado T. Espino Jr. na siyang tumatayong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman. Dahil dito, may lalabas na ng lalawigan ang calamity fund nito na gagamitin para sa mga pagtulong sa mga nasalanta. Sa ngayon ay patuloy na rin ang isinasagawang rescue at relief operation ng mga lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Umabot na sa 387 milyong piso ang halaga ng bangus at tilapia na nakawala sa fish cages sa gitna ng Hilagang Luzon matapos ang matinding pagbaha dulot ni Bagyong Hiner at ng Habagat. Ayon kay BIFAR Director Asis Perez, daang-daang mangingisda mula sa Region 1, 3, 4A at syudad ng Dagupan ang nalugi matapos makawala ang mga isda. Samantala, tiniyak nito na hindi magtataas ng presyo ng tilapia at bangus dahil sa nangyari. Kaugnay nito na mahagi na ng 20 milyon ng fingerling na bangus at tilapia sa mga apektadong mangingisda sa gitnang Luzon at sa susunod na linggo.